What's up, playa? Yeah! Okay, story time muna tayo. At mayroon lang akong gustong i-share o ikwento sa inyo tungkol sa isang babaeng virgin na kolehiyala na nag-aaral dati sa S-Paul, okay, na nakalaro ko at na de-virginize ko noong ako'y medyo mas bata-bata pa. Okay? At actually, itong babae na ito, nung nakilala ko siya, ay mas bata pa siya sa akin. But don't worry guys, dahil itong babae na ito na tinutukoy ko ay of course nasa legal age na. Okay? Even me of course, nasa legal age na rin ako noong mga oras na ito. Well actually, itong babae na ito ay nakilala ko lang sa isang club sa QC, which is actually sa pangalan nitong club na ito dito sa may Gilis, okay? Sa Gilis Club, okay? Na actually ngayon, di ko alam kung nag-ooperate pa rin sila, pero ang huling balita ko ay nagsara yata sila kasi last time na pumunta ako dun sa area, yung club na lang na open doon is yung G-Side, which is yung tabi nila o yung katabi nila na club na bago doon. Okay? So hindi ko alam kung nag-ooperate pa rin ito. Pero noong time na medyo active pa ako pagdating sa pangingilala sa mga club, actually doon sa club na ito ko nakilala itong babae na ito. Okay? At itong babae nga na ito, gaya ng sabi ko kanina, ay isang college girl na sabihin na natin galing sa isang magandang pamilya, okay? Magandang babae talaga, maganda ang katawan, fresh na fresh at virgin pa. Pero of course, noong mga oras na iyon, hindi ko pa alam na virgin siya. Siyempre, wala pa namang nangyayari sa amin. And yeah, of course, since nandun ako sa club, lahat ng mga pwede kong makilala dahil nasa training pa lang naman ako ng mga time na yon. Kumbaga, nagpa-practice pa lang ako ng game ko, kinikilala ko lang talaga. So, wala pa ako alam kung virgin o hindi. Di natin alam kung anong klaseng babae ito. Of course, di mo rin malalaman kung anong mga sikreto niyan, di ba? Dahil hindi pa naman kilala yung babae. And here's the thing. Itong babae na ito na tinutukoy ko, okay, ay sabihin na nating anak pa nga ng pulis. Okay, so shoutout sa mga pulis dyan, okay? Bagay na actually hindi ko alam nung una. Nalaman ko na lang ito noong may nangyari na sa amin, okay? At itong babae na ito ay nakatira sa bandang Manila. Hindi ko na sasabihin kung saan, okay? Basta, nasa taga Manila ito na anak ng isang pulis na hindi ko naman nakilala yung airpods niya, pero pinakita niya sa akin yung picture ng tatay niya. Okay, ngayon, paano ko nakilala itong babae na ito? Well, actually, noong gabi na yun, mayroon na akong dalawang babaeng nakilala. Okay? Maganda rin yung isa, tapos yung isa naman, okay lang siya, hindi naman ganun kagandahan. Pero ako kasi yung uri ng lalaki na kapag ka nang gigame ako sa club, may mga babae talaga ako doon na sabihin na nating ginagamit ko para pang front o pang akit lang. O sabihin na nating para lang tumaas yung yung value ko o yung status ko para maging pre-selected ba ako okay, sa loob ng club. Para makita ng mga babae na iba doon o nung mga tunay na target ko na kumbaga gusto rin ako ng iba. Okay, kaya yung isa doon, hindi ko naman siya ganun kagusto, pero kinilala ko pa rin siya kasi nga gusto kong makita ng ibang mga babae doon na kumbaga attractive nga ako. Okay, pero ngayon, hindi ko na masyadong ginagawa yan. Nung mga time na ito, yun, ginawa ko yan. And, nung mga time na iyon, maniwala kayo sa akin, itong babae na ito ay may kasama ring iba. Okay? Mga kaklase niya at saka pinsan niya. Okay? Kaya lakas ng loob ko, di ba? May kasama ng kaklase, may kasama pang pinsan, at yung iba sa mga kaklase niya ay mga lalaki pa. Okay? So, since nakita ko o napansin ko na nanonotice niya na ako, okay, kasi medyo nagtuthrow ng choosing signals, tumititig Okay, tapos napapansin ko siya na nagbubulungan sila
ng mga kasama niya habang ginigame ko ibang mga babae. Okay? Then ang ginawa ko ay mas lalo kong naging aggressive sa mga babaeng kausap ko. Okay? Tapos dumating yung oras na nung tumayo yung isa sa mga kakilala niya, okay, o yung isa sa mga kasama nila, na itatago natin sa pangalan na letter L. Okay? Nung tumayo si letter L, okay, inabangan ko na kaagad si letter L, pabalik. Actually, pumunta siya ng CR. Okay? CR ng Gilis. Okay? Tapos, inabangan ko siya pabalik. Nung pabalik na siya, kunyari, papunta na rin ako ng CR. Okay? Tapos, sinalubong ko siya. Then, kinamusta ko siya. Okay? Nag-hello ako sa kanya. Hello, what's your name? Kinilala ko na kaagad. Sabi ko, hello, what's your name? My name is Josh. Yung na kaagad yung kamay ko, yung tinuturo ko sa inyo. Yung nakaabot na kaagad ng ganyan yung kamay ko. Kumbaga, nakikipag-handshake na kaagad ako. My name is Josh. What's your name? Sabi niya gano'n. I'm L. Sabi niya gano'n. Tapos sabi, oh, yeah, sabi niya. Tapos kwentuhan kaming konti. Tinanong ko siya kung sino yung mga kasama niya. Sabi niya, I'm with, who you with? Sabi niya sa akin, who are you with? Sabi niya sa akin, I'm with my friends, classmates. Tapos yung, yun nga daw, mga pinsan nila. Okay? So, nalaman ko na yung palang L na iyon ay pinsan pala nung tunay na target ko. Pero yung tunay na target ko, hindi ko pa siya pinapansin. Hindi ko siya binibigyan ng eye-to-eye contact dahil syempre walang validation para lalo siyang mas mag-isip sa akin kung type ko ba siya. And also at the same time para hindi niya isipin na attractive siya. Kasi ang dami, actually pwede niya isipin na attractive siya sa ibang lalaki kasi nga ang dami ring nakakapansin sa kanya kasi nga may itsura talaga. Pero of course, gaya ng palagi ko sinasabi sa inyo, kung sino yung lalaki na hindi pumapansin sa kanya, okay, lalo na kung maraming pumapansin sa kanya, doon siya na-attract. Kasi nga, kakaiba yun. Okay, parang napapaisip siya, bakit yung ibang mga lalaki, tingin ng tingin sa akin, pero itong lalaki na ito, na mas attractive sa ibang mga lalaki dito, tapos mas pinapansin ng ibang babae, siya pa yung ayaw pumansin sa akin. Teka nga, di ba? Mali yata ito Okay, kaya nga tingin siya ng tingin sa akin. No? At na-notice ko yun. Kaya nga, gaya ng sabi ko sa inyo, dapat aware kayo sa nangyayari sa paligid nyo. Kumbaga, dapat may strategy ka talaga. Okay? Pero at the same time, wag mo ipakita sa babae na puro pambababae lang ang ginagawa mo. Kumbaga, kilala ka ng kilala. Okay? Kaya nga dalawa lang yung kinilala ko nung una. Okay? Tapos yung isa doon, tatlo na rin kasi kinilala ko pati yung pinsan niya. Okay? And gaya nga sabi ko kanina sa inyo, di ba, ano pa lang to, training ko pa lang to, practice ko pa lang to. Kasi mas attractive pa rin yung, kumbaga nandudong ka para mag-enjoy lang. Which is actually ginagawa ko rin naman nung gabi na yun. Okay, yun nga lang, syempre, gumagawa ko strategy nung gabi na yun para makuha ko siya. Kasi nga may mga kasama siya. So, kinausap ko muna yung kasama niya, which is strategy na tinuro ko sa inyo. Unahin mo yung kasama niya, okay, si L, okay? Tapos nung nakausap ko si L at nakilala ko na siya, okay, hinayaan ko na siya na bumalik doon sa table niya. Okay, nung bumalik siya sa table niya, ako dumiretso naman ako muna ng CR, of course, para hindi na mahalata na di ba? Yun lang talaga yung target ko. Ngayon, pag diretso ko sa CR, after ko mag-CR, bumalik ako, nakita ko sumasayaw na sila sa dance floor. Okay, na para bang hinihintay nila ako na lumapit ako sa kanila. Okay, yan yung sinasabi ko sa inyo, choosing signal. Okay, sumasayaw sila doon sa may, wala talagang dance floor doon, pero sa tapat kasi ng mga table nila, doon sa may Gilis, pwede ka nang sumayaw doon. Parang yun na rin, floor na yun, dance floor. Okay, sumasayaw sila doon, tapos nagbubulungan sila, tapos tumitingin sa akin si El, tapos ngumingiti. Okay, tapos siya din, medyo tumitingin, ngumingiti ng konti, pero hindi ko siya pinapansin. The whole night, ang kinakausap ko ay yung mga babaeng kausap ko. Okay, na malulupit din talaga. Okay, well, yung isa lang naman ang target ko doon. Pero yung kasama niya, may itsura din. Okay, doon sa kausap kong isa na naka-braces. Okay, na actually teacher yun, yung babae na yun. Kukwento ko rin sa inyo tungkol dyan. Pero ngayon, ito munang si El. Okay, kasi itong babae naman nakausap ko na nauna kay El, ay teacher na nabanatan ko naman sa ibang araw naman. Okay, sa ibang kwento ko na ikukwento yun sa inyo. Pero yung yun nga, nung gabi na ito, ang tinarget ko talaga is yung si M, okay, yung kasama ni L, okay, si L at saka si M.
di ba? Mael, di ba? Maelbog, di ba? So, yun. So, yun lang kinakausap ko. So, syempre, napansin nila siguro, hindi ako type nito. Kasi mas pinansin yung pinsan ko. Kasi yung pinsan niya may tsura rin naman talaga. Mukhang, ano nga eh, mukhang P-star. Okay, yung pinsan niya. Okay? Pero mas type ko kasi siya. Kasi mas, ano eh, mas bata-bata siya. Tapos, mas type ko, pasok siya sa preference ko eh. Pareho naman silang may itsura. Actually, pareho ko silang ano, okay? Kukwento ko rin sa inyo tungkol kay El, okay? Kukwento ko rin sa inyo tungkol kay El. Si El naman, na may nangyari sa amin yan, ano na, matagal na panahon bago kami naman yung nagkita. At wala siyang kalam-alam na may nangyari sa amin ng pinsan niya. Okay, pero pagkwentuhan mo na si M, tsaka na si L sa ibang kwento na yan. Okay, so, ayun nga, the whole night, ganun yung ginagawa ko. Nag-enjoy lang ako, tapos nagpagkwentuhan lang ako sa mga kasama ko, tsaka doon sa babaeng kausap ko. Kasi hindi man ako nag-iisa eh. Huwag kayong lalakad ng walang wingman. Mas maganda kung may wingman kayo. Pero nagagawa ko rin yun ng walang wingman, nang ako lang mag-isa. Okay, tandaan nyo, sa mga oras na ito, marunong ako ng cold approach, pero at the same time, mas nagre-rely na ako paunti-unti sa sa choosing signals. Okay? So, the whole night, party, enjoy kami. Hindi ko sila masyadong kinakausap, binabati ko lang si El. Okay? Tapos siya, hindi ko siya pinapansin. Tapos, nung natapos na yung gabi, okay? Oh, malapit na matapos yung gabi kasi madaling araw na, hindi ko matandaan yung oras. Siguro mga, mga, 2 or 3 a.m., mga ganyan na, okay? Lumabas na sila, okay? Eto, tandaan nyo, wala pa akong sasakyan nito. Nakatira pa lang ako nito sa Cubao. Nagrenta lang ako ng isang kwarto na walang mattress. Tandaan nyo, walang mattress. Yung electric fan ko, wala pang cover. Ganun kalakas ang loob ko. Okay? Tapos, ang dumi. Well, hindi naman ganun kadumi. Kumbaga, mukha lang madumi kasi kinakalawang na. Kasi malinis naman talaga ako sa bahay. Okay? Tapos, yung kama ko walang mattress, kahoy lang. Okay? Ito yung mga oras na ito. Kaya wala pa akong kotse. Taxi nga lang ako nito. Pero dun sa labas, nung lumabas na sila, lumabas na rin ako. Kasi nga, ang target ko talaga is yung pinsa niya. At yun talaga ang plano ko. Paglabas, dun ko kakausapin to. Okay? Para bagsak na yung ego niya at isipin niya na hindi ko talaga siya ganun kagusto. Okay? Ngayon, nung lumabas sila, kinausap ko ulit si El. Sabi ko, uwi na kayo? Sabi niya, oo, uwi na kami. Malayo pa kami. Kasi QC yun eh. Tapos Manila sila. Okay? Ayun ganun. Oh, I see. Okay, by the way, who's your friend? Sabi nga, ang pangalan ng friend mo? Sinabi kong ganun. Kung matandaan yung mismong linya niya, pero tinanong ko yung pangalan nung kasama niya, which is si M. Okay? Tapos sabi niya, oh, my cousin. Sabi niya, cousin, I want you to meet Jay. Okay, Josh. Ako nga daw, pinakilala niyang ganun. So, pinakilala niya ako, sabi ko, oh, hi. Magpinsan kayo, pareho kayo nakatira sa ganito. Sabi niya, yeah. Tapos, siya, kitang-kita. Choosing signals talaga. May kita mo na may motibo. Yung mata niya, parang, alam mo yung kumikislap-kislap, tapos yung ngiti niya, parang nanginginig yung labi, okay? Kasi virgin nga eh, virgin pa. Pero hindi ko pa alam na virgin siya, pero halatang-halata na type ako. Okay, tapos iba yung tingin sa akin, nakatitig talaga sa mata. Kumbaga parang, hindi siya makapaniwala, nakinilala ko pa rin siya, kasi the whole night, nagpapakyut siya sa akin, hindi siya makapaniwala na nakita siya ng isang katulad ko, di ba? Tapos kinausap ko pa siya. Kinausap ko siya sandali lang. Tapos bago ako umalis, okay, of course, kinuha ko muna yung number ni El. Tapos habang kausap ko si El, o habang nag-uusap kami ni El, tinawag siya nung kasama nila. Sabi niya, wait lang, iwan ko muna kayong dalawa dyan. Doon na ako nagkaroon ng opportunity para kunin naman yung number ni M. Okay, sabi ko, what's your number? Tapos sabi niya, why? Sabi niya gano'n, baka raw magalit yung pinsan niya. Sabi ko, no. Sabi niya gano'n, just wanna know you more. Sabi niya gano'n, just wanna know you more. Let's hang out. Sabi niya gano'n. How about my cousin? Sabi niya, paano yung pinsan ko? Sabi niya, pwede naman makilala ko kayo both. Hindi, alam niya na yun. Okay? Tandaan niyo, ang babae, kapag gusto niya ng lalaki, lalo na't pre-selected ito, mas lalo silang na-challenge. Wala siyang pakailam. Kung may masasagasaan siya, kapatid niya, kamag-anak niya, kahit nanay niya, tataluhin niya. Okay? Maniwala kayo sa akin. Pagka gusto niya ang lalaki, talagang ipe-pursue niya ito kahit paano. Okay? Tumalikod lang yung pinsan, binigay din niya sa akin yung number niya. Okay? Tapos nung nabigay niya na sa akin yung number niya, sa moment na yun, umalis na ako agad. Sa kanya, I have to go kasi sabi ko may
trabaho pa ako bukas. Marami pa akong gagawing importanteng bagay. By the way, it was nice meeting you. Also, tinawag ko yung pinsan niya, El, it was nice meeting you. I have to go. Ingat kayo. Tapos umalis na ako. Okay? Sumakay na ako ng cab. Okay, nakita nila, taxi lang. Wala pa akong kotse nun. Wala pa akong masyadong pera nun. Okay? Tapos, after 3 days, then pamatay ko 3-day rule. Okay, niyaya ko na siyang lumabas. Okay? Tapos nalaman ko na itong babae nga na ito ay nag-aaral nga sa ESPOL. Okay? Sa ESPOL. Okay? Well, actually hindi ko lang matandaan kung anong niya eh. Well, correct me. Let me correct myself. Okay, let me correct myself. Hindi pala ESPOL. Ang nag-aaral pala sa ESPOL ay yung niya, yung kasama niya pala. Okay? Taga pala siya? Letran. Okay, medyo nililigaw ko kasi naligaw ako ng konti doon. Kasi matagal na tong panahon na to eh. Letran pala siya. Taga Letran. Okay, doon siya nag-aaral. Okay, kasi taga Manila to eh. Okay, so taga Letran pala siya. Okay? So, nalaman ko nga na yun, may pasok siya. Sabi niya, pwede ro kami magkita after class. Isipin niyo, after class. At ito pa sabi ko dito ka na lang pumunta sa lugar ko. Hindi ko na dinate. Direkta talaga. Isipin niyo, virgin pa. Sabi ko, pumunta ka na lang dito sa sa place ko. Dito na lang tayo para makapag-usap tayong dalawa ng tayo lang. Yun ang sabi ko sa kanya. Para tayong dalawa lang. Hindi ko masyado matandaan. Pero ang pagkakasabi ko, kung matatandaan ko, kasi text lang yun, wala pa chat. May chat na rin, pero pa lang Friendster pa lang yata noong time na yun. May Facebook na rin, pero alam ko Friendster pa lang ang kilala nun. Okay? Basta sabi ko, dito na lang tayo sa lugar ko, sa QC. Dito lang tayo sa place ko, para makapag-usap tayo ng tayong dalawa lang. Kasi gusto kitang mas makilala pa. Okay? Tapos, nung una, syempre, medyo tumanggi siya. Sabi niya, ang layo, sabi niya gano'n, bakit hindi na lang dito sa bandang Manila area para makapag-usap tayo, para hindi naman ganun kalayo sa akin, which is actually shit test. Ang sabi ko sa kanya, ganito, mas maganda kung tayong dalawa lang para at least mas magawa nating magawa yung mga bagay na gusto natin ng tayo lang dalawa. So, doon pala nagkaroon na silang idea kasi tumanggi ako. So, nagpapaka na ako doon. Nagpapaka-romantic, na ako, how do you call this? Seductive na ako doon. Nagsisidus na ako doon. Okay, kasi hindi ko pa alam na una na virgin. Pero kung virgin man siya, alam ko man, ganun pa rin naman siguro yung gagawin ko. And yeah, fortunately for me, okay, pumayag siya. Sabi niya, sige, pupunta ako dyan. Meet na lang tayo sa farmer, sabi niya. Dun tayo, dun mo ko i-meet, sabi sa akin gano'n. Kasi ayaw niya muna kaagad pumunta sa lugar ko. So dahil do sa nung sinabi niya yung bagay na yun, sabi ko nung una, hindi ako makakaalis, hindi ako makakapunta ng farmers kasi may ginagawa rin ako. Pero libre na ako sa oras na magkikita tayo. Yun nga lang, hindi ako makakaalis. So alam niya na yun, pinapaikot ko yung storya. Nung sinabi ko yun sa kanya, pumayag naman siya. Okay, sabi niya, sige, didiretso na lang ako dyan. Sabihin mo sa akin kung saan yung address. And, maniwala kayo sa akin, pumunta nga siya talaga. Okay? Bumaba siya actually hindi sa mismong place ko, pero dun sa may partas siya bumaba. Kasi alam ko naligaw siya eh. Kasi hindi ko na masyado matandaan yung storya eh. Okay, dahil wala naman ako script. And nangyari to 2008, 2009, payata. Ang tagal na, di ba? Pero malupit yung babae na ito. Maganda pa rin siya. Kaso nga lang may anak na siya ngayon. Okay? Unfortunately, single mom na siya ngayon. Gaya ng sinasabi ko sa inyo, yung mga single mom yan talaga ang tina-target. Okay? Kasi nga may itsura eh. Diba? So, yeah. Bumaba siya sa Partas. Okay? Sa may bandang Partas. Tapos doon sa area na yun, doon ako nakatira. So, ang nangyari is, minute ko na lang siya doon. Okay? Ngayon, nung minute ko siya doon, dumiretso kami sa bahay ko. Nakita niya yung lugar ko na hindi ganun kaganda. Pero hindi naman siya nagreklamo. Sabi niya, wow, anong mga pinagkakaabalahan mo dito? Wala kang TV, wala kang gamit, wala kang kahit anong pwede mong paglibangan. Anong pinaglilibangan mo dito? Sabi ko, hindi naman ako lagi dito eh. Madalas nasa trabaho ako. Dahil sabi ko sa kanya,
nag-work ako as a call center agent and also at the same time, nag-MC ako sa mga club. So sabi niya, MC ka pala. Yeah, sabi ko, nag-rap din ako. Tapos pinakita ko sa kanya yung mga, mga rap songs ko. Tapos pinlay ko yung mga ibang songs ko nung nasa, pa kasi ito nung time na to, active pa ako sa, sa rap career ko, sa purpose ko nung time na yon. And also, pa ako nun, I'm with Rapscallion with Crazy Kyle noong mga time na yon. So, yeah. Pero medyo latter part na yun ng Rapscallion. Okay? So, yun. Pinaalam ko sa kanya. So, impress siya. Okay? Na ganun daw ako. Na, wow, rapper ka pala. Sabi niya ganun. Okay yan. Sabi niya ganun. Hindi mo naman pala talaga kailangan tong lugar na to na ayusin pa sa ngayon kasi lagi ka naman palang wala dito. Si Kuya, ito nga lang yung free time ko kaya hindi na ako makalabas kanina kasi ngayon lang din ako makakapagpahinga. Pero gusto kitang makausap para mas makilala pa kita and also at the same time, samahan mo na rin ako dito kasi nakita mo naman yung place ko. Maniwala kayo sa akin, wala pang 2 oras, nagawa ko na kaagad siya na tumabi sa akin, yumakap sa akin, na kaagad ako sa kanya. Nakayakap na kaagad ako sa kanya. Tapos, nakahiga na kaagad siya sa harapan ko. So, ganyan ako sa harapan niya. Yung sinasabi ko sa inyo, sa may bandang kilikili, yung nakayakap na gano'n. Yun. Tapos, sabi niya, bilis mo ha. Sabi ko, tapos sagot ko sa kanya, wala namang reason para maging mabagal. Sabi ko sa kanya, gano'n. Ganto talaga ako. Tapos, ang ginawa ko, hinalikan ko siya dito sa leeg. Okay? Tapos hinalikan ko na siya sa sa katawan niya, okay? Tapos hinawakan ko sa hindi ko pala pwede kwento sa YouTube 'yan. Okay, dahil baka mayari tayo. Okay, so skip natin konti yung mga ginawa ko diyan. Okay, tapos nung ko na, hawakan ko na yung niya, yung magic niya. Okay, yung niya, YouTube kasi yung tulya o yung ba magandang pakinggan. Yung pussycat niya, yung alaga niyang pusa, okay? Nung hawakan ko na yung alaga niyang pusa, which is actually, nung time na yon, nung hinawakan ko, pa siya, nakasuot pa yung, niya, yung nasa pangbaba niya, okay? Pinasok ko lang dun sa loob. Nung pinasok ko dun sa loob, maniwala kayo sa akin, ahit yung niya. Walang kabuhok-buhok. Ibig sabihin, naka-ready din talaga siya, okay? Ahit, bagong ahit, hindi yung ahit na yung tumutubo lang, yung may tubo na, yung medyo makati na, hindi ganoon. Ahit siya na makinis, ibig sabihin bagong ahit talaga, 'di ba? Ibig sabihin ready siya na magpaano na sa akin ng mga time na iyon. Kasi the fact na pumayag siya na pumunta dun sa bahay ko, alam niyang pwedeng may mangyari, 'di ba? Ito pa partida, tandaan nyo, virgin yung babae. Ibig sabihin, nung gabi pa lang na iyon, meron na kaagad siyang idea na ako yung sa kanya. Mag-welcome sa kanya sa mundo. Okay? Alam niya na ako yung magbibigay sa kanya ng tawag dito, ng portal papunta sa ligaya. Okay? Kasi nga virgin, di ba? Ako yung mag-uumpisa ng kaligayahan niya. Okay? Kaya siguro naging single mom dahil sa akin, hindi ko alam. Pero hindi naman ako yung hindi man ako yung gumawa nun sa kanya, di ba? Pero ako yung nagbigay sa kanya ng portal. Okay, yung yung sandata ko ang naging sabihin na nating kasangkapan para mapunta siya doon. Okay? Nung hinawakan ko yun, basang-basa, maniwala kayo sa akin. Okay? Tapos nilaro-laro ko, okay? Tapos nung pinasok ko yung ko doon sa alaga niyang pusa, okay, yung pamakyo ko, okay, nung pinasok ko yun doon sa loob, umaray siya. Aray, dahan-dahan lang, sabi ko, why? Tapos tumingin siya sa mata ko, first time ko, maniwala kayo sa akin. Nung narinig ko yun, si Manoyski ko, yung sandata ko, talagang tumigas ng todo. Sobrang tigas, kasi nga syempre, maganda yung babae, tawag dito, type ko pa, okay? Type na type ko, tapos nakaahit pa, okay? Tapos, at the same time, nalaman ko na first time niya, okay? So, tumigas na naman ng todo si Manoy, okay? And, nung mga time na yun, sabi ko, sige, I'll be gentle, sabi ko, dahan-dahan lang. Tapos, ko muna, laro-laro ko muna yung pasalubong niya sa aking 2 cocomelon at pasas, okay? Gamit yung ko, diba ito,
Yung dila ko, laro-laro ko muna, okay? Tapos tinanggal ko na yung mga dapat tanggalin, tapos sa harapan ko, may isang virgin na wala ng kahit ano pang balot yung ano niya, okay? Talagang tanggal lahat, and even me, tanggal na rin lahat ng mga oras na tinititigan ko talaga yung mata niya, lalong-lalo na yung katawan niya, kasi first time yun. Kakaiba pag first time. Iba pag first time. Maniwala kayo sa akin. Nakailang ganyan na ako. And maniwala kayo sa akin. Iba yung dating sa katawan natin nun. Iba talaga. Okay? Kaya nga hindi ko binigla, hindi ko minadali. Okay? Tinitigan ko, dinama ko. Talagang may passion. Okay? Nilaro-laro ko muna yung katawan. Okay? Tapos kinuha ko yung ano niya, yung pang-blow niya. As nilagay ko sa ano ko. And maniwala kayo sa akin, hindi siya marunong. So, ibig sabihin, wala pa rin siyang nagaganon. At tinanong ko siya, nagawa mo na ba yan? O sabi niya, hindi, ikaw yung una. Sabi niyo, walang relasyon, first time namin magkita, o first time namin lumabas, pero lahat ng first, ibinigay niya sa akin. Okay? And yun, after niyang ginawa yung bagay na iyon, okay? Ang ginawa ko ay hiniga ko na siya, at itinuto ko na yung sandata ko dun sa alaga niyang pusa. Okay, tapos dahan-dahan kong ipinasok. And of course, maniwala kayo sa akin sa una, nasaktan talaga siya. Hindi ko muna ipinasok agad. Okay, inilabas ko muna ulit, tapos tinitigan ko siya na mata sa mata, hinawakan ko yung dalawang kamay niya, tapos tsaka ko ipinasok nang wala ng tigil. And maniwala kayo, bigla siyang ganon yung tunog. May halong sakit. Tapos, magat pa siyang ganon. Tapos nakatingin siya sa akin. Sabi niya ganon, wag sa loob. Sabi niya ganon, ang sakit. Sabi niya ganon. Sabi ko, ako nang bahala. Tapos, ayun, habang tumatagal, nag-i-enjoy na siya. Habang tumatagal, siya na yung parang, tawag dito, nagiging konting agresibo. Pero more of, mas suko yung katawan niya. Okay? Sinusuko niya talaga yung katawan niya. Pinapabayaan na niya ako kasi nai-enjoy niya. Maniwala kayo sa akin. Ginawa ko yan ng, paharap, patagilid, patuwad, padapa. Okay? Tapos, tinayo ko pa siya dun sa may kama namin. Tapos, sinandal ko siya dun sa pader. Okay? Para ako lahat yung nakagawa nung una sa kanya. Okay? Para lang doon sa may likod, di ko ginawa yung sa may butas doon sa likod. Noong time na yun, hindi ko talaga ginawa. In-enjoy ko lang yung binigay sa akin ng Diyos nung araw na iyon. Okay, patagilid, iba-ibang mga basketball position yung ginawa ko. Okay, bagay na enjoy niya. At pagkatapos namin, okay, sa totoo lang, isa sa mali ko nung time na iyon ay, again, katulad na nangyari na nakaraan, yung iba, dahil sa sarap, kasi parang, alam niyo pagka virgin, parang bang hinihigop yung sandata mo papasok ulit. Hanggang hinihigop, parang may vacuum, hindi lang basta masikip ipasok, parang hinihigop pag nilabas mo, pumapasok ulit na ganun. Sobrang sikip. Kaya nga nung time na malapit na ako, nagdadalawang isip ako nun, huwag niyo itong gagayahin na, sinasabi ko lang sa inyo. Aral sa inyo to, kasi may aral tong storya ko na to. Hindi lang to ka-elbogan. Okay? Nung malapit na akong nagdalawang isip ako kung ilalabas ko o hindi. Dahil sa sobrang sarap. Ang sikip kasi. Basang-basa. Ang ganda ng babae. Tapos nakatingin siya ng mata sa akin. Kaya nangyari, naipoto ko na naman sa loob nung mga oras na iyon. Okay, sa loob na naman siya. Okay? And yeah, after nun, niyakap niya ako. Tapos inahalik-halikan niya ako sa sa leeg ko. Sa labi, gusto rin niya. Pinagbigyan ko pero hanggang dito lang. Okay, hindi yung laplapan. Tapos nagtabi kami, then nagkwentuhan kami. Okay, kwentuhan kami. Tapos nakayakap siya, tapos nakatulog kami. Mga siguro ilang oras din. Okay, tapos nung medyo gabi na, mga alas 9, alas 8, ganyan. Nagpaalam na siyang umuwi. Kasi nga, nahanap na rin siya ng tatay niya. Okay, nung tinanong ko sa kanya, talaga, sabi ko, bakit kasama mo pa pala tatay mo sa bahay? Sabi niya, stricto pa naman yun. Sabi ko, bakit? Ano bang trabaho ng tatay mo? O ano bang, bakit ba stricto tatay? Paano ba tinanong yan? Parang, ganun ba? Sabi ko, sige, baka mapagalitan ka pa. Sabi niya, pulis pa naman tatay ko. Sabi ko,
Talaga ha? Sabi ko gano'n. So, nung una inisip ko muna baka tinatakot lang ako. Pero nung tinanong ko siya na ano, kung may picture ba siya diyan, patingin nga baka kilala ko pa yan. Pinakita niya sa akin yung picture and maniwala kayo sa akin, pulis nga talaga. So shout out sa mga kapulisan na kaibigan natin diyan. Okay? So you know the game. Alam niyo na yan, kayo din ginagawa niyo yan, di ba? So yeah, that's why, di ba? Ayaw natin ng daughter. Kasi alam natin eh. 'Di ba? So, yun nga, nalaman ko na gano'n. Tapos yun, ang akala niya, ihahatid ko siya pa uwi. Eh, layo nun. Sabi ko, ikaw na lang muna umuwi. Sabi ko gano'n, mayroon pa kasi akong gagawin. Nagtampo. Nakita ko yung mukha, nag-iba. Okay? Nag-iba yung mukha. Tapos, umuwi na siya. Tapos, pag uwi niya, mabait pa rin sa akin. Kasi, gusto rin talaga ako ng babae na yun. Sa to lang, gusto ko rin siya. Nung time na yun, gusto ko rin siya talaga. Yun nga lang, talagang hindi kasi talaga ako nai-in love. Marunong kasi ako sa babae. Okay, pero gusto ko siya. Isa siya sa paborito ko ng mga time na yun. Okay, so lang, kung hayaan ko ma-inlove yung sarili ko, ma-inlove ako doon sa babae na yun. Kasi virgin, tapos sobrang submissive, sobrang feminine, siguro sa galing ko, kaya siya naging ganun. Tapos, galing pa sa maayos na family, okay? Tapos, may magandang education, di ba? Tapos, ano pa, in love sa akin, okay? Na bagay na kasi dahil din naman sa akin yan. Kaya siya ganun, kumbaga dahil sa value ko, tsaka sa kung anong ginawa ko sa kanya. And, yeah, nagtagal ng mga ilang linggo yung ginagawa namin, okay? At nag-enjoy naman kami, lagi na namin ginagawa yun. So, to laging paborito ko siya for mga ilang linggo. Kasi nga, ano eh. And pag nagme-meet kami, medyo, ito mali ko to eh. Nagkikita kami sa isang linggo, siguro mga 3, ganyan hanggang 4 sa isang linggo. Medyo na-addict ako sa ano niya sa alaga niyang pusa. Ang sikip kasi. Parang hinihigop. Parang may vacuum. Maniwala kayo sa akin, siguro ilang beses may nangyayari sa amin sa isang araw. Gigil na gigil ako doon. Maniwala ka, pagkatapos namin, umiisa pa ulit ako. Tapos siya gustong-gusto na rin niya. Kasi nga, ano eh, bago lang sa kanya yung bagay na yun. So, sarap na sarap siya. Tapos, ang sikip nga kasi. Ang sarap talaga. Tapos, yun, may mga times sa loob na, napuputok. Okay? Pero may mga times na hindi ko, napipigilan ko naman. And maraming times na mabilis ako natatapos kasi ang sikip talaga. Tapos pag nangyayari, ang sobrang basa. Tapos hanggang sa, habang tumatagal, natututo na siya na, yun nga, pati siya, laruin niya yung sarili niya, yung labas niya yung mga gusto niya ipalabas sa sarili niya. Tuto na siyang pumatong sa game, okay? Natuto na siyang igiling hanggang makapa niya yung dapat niya makapa sa loob habang tumatagal. And habang tumatagal, nagtatanong na rin siya sa akin kung mag-ano daw ba kami, may relasyon daw ba kami, boyfriend niya daw ba ako, may kinikita daw ba akong iba. Sabi ko sa ngayon, hindi pa yan yung iniisip ko. Pero balang araw, syempre gusto ko rin naman magkaroon ng relationship. And kung mangyari yun, then maaring maging tayo din. Kasi sa ngayon, masaya naman ako sa'yo. Huwag ka lang magbabago at lalong panggalingan. Then sigurado, pwede talagang mangyari yan. So, tuwing sinasagot ko sa kanya, nagtatampo. Pero pumapasa ako sa shit test and lalo kami nagtatagal. Hanggang sa dumating yung araw na sabihin na nating parang hindi na niya gusto yung ganong klaseng sitwasyon para sa kanya. Pero kaya maniwala gusto niya yun. Baga parang gusto lang niya mag-elevate, nagmamanipula na. Ang nangyari sa amin, to katarantaduhan ko kasi to, dumating yung araw na tinawagan niya ako, o tinext niya muna ako. Nasa labas ako noon eh, nakatambay. Sabi niya may sasabihin daw siya. Pwede raw ba ako makausap? Importante lang daw. Ko, sige, nagtaka ako kasi hindi naman siya ganun sa akin eh. Kumbaga, enjoy lang kaming dalawa sa relasyon na mayroon kami. But never naman kami naging seryoso. So, medyo may konting, ako doon, pagtataka. Okay? Hanggang sa nung nag-usap kami, sabi niya, sana daw wag ako magagalit. And sana daw wag ko siyang papabayaan. Okay? Kasi daw, nag-pregnancy test daw siya. Buntis daw siya. Okay? And sabi ko sa kanya, asshole nga kasi ako. Sigurado ka ba na ako yung ama? Okay? Nung sinabi ko yun, nagtampo siya. Sabi niya, of course.
Sabi niya ganun, ikaw lang naman yung minimit ko at alam mo ikaw ay nakauna sa akin. Sabi niya ganun, sino pa ba magiging ama? Okay? And ako nun, since ano pa ako, nag-enjoy pa ako sa life ko nun, and talagang asshole ako pagdating sa babae. Ang sabi ko sa kanya ay ano, gusto ko munang malaman kung talagang sa akin yan pag lumabas na. Yun ang sabi ko sa kanya. Hanggang sa, yun nga, bigla siyang nagtampo o nagalit. Tapos dumating yung araw na bigla na ako hindi kinontak ng babae. Okay, hindi na nagparamdam sa akin. Okay. And yeah, tumagal siguro ng 1 linggo, hindi niya ako kinakausap. Tinry ko siyang kontakin ng mga 2-3 beses. Tapos di niya ako kinakausap, di niya ako pinapansin. Okay? And, no, make it 2 weeks. After 2 weeks, kumontak siya ulit sa akin. Tapos sinabi niya sa akin na hindi naman daw talaga totoo na buntis siya. Tinitingnan lang daw niya kung hanggang saan kami makakarating at kung paano, kung mabuntis siya, ano yung magiging reaction o gagawin ko. And since ganun daw ipinakita ko, ngayon daw, nagdadalawang isip na siya. Ako, ano naman ako, gusto ko lang naman din ng fun nung time na yun. Dahil marami naman talaga akong babae na masarap din. Iba masisikip din. Isa lang naman siya doon sa mga yun. Since nabuisit ako sa ginawa niya kasi pinag-alala niya ako, tapos pinaglaruan niya ako, ang ginawa ko, tinabla ko siya. Okay? Nung tinabla ko tong babae na ito, yun, pumunta siya doon sa bahay, hindi ko na siya kinakausap. Hindi ko na siya nilalabas, hindi ko na siya kinakausap. Mga siguro 2 beses din pumunta. Nakausap pa nga niya yung mga tao sa baba para ano lang, makibalita tungkol sa akin, para lang tulungan nila na kausapin ko siya. Okay? So wala, hindi ko na siya kinakausap. Okay? Hanggang sa dumating yung time, isa sa mga kaibigan niya, kumontak sa akin ang sabi, yun nga raw si M daw, nasa ospital, nasa ICU, at ano daw, sensitibo daw yung sitwasyon. Ay, kumbaga, malala daw yung sitwasyon. Okay, kailangan daw, baka daw may oras ako para puntahan itong babae na ito. Okay, puntahan si M. Kumbaga, since, yun nga, malala yung sitwasyon o delikado yung sitwasyon, puntahan ko naman daw, baka daw doon makatulong ako. Okay, hindi ako naniniwala na sa kanya. Alam ko, mga drama-drama lang nila yun. Ang iniisip ko, hindi yan totoo. Sobrang asshole nga ako nun. Hindi ako pumunta. Okay? As hindi na ako nagpakita sa kanya, hindi ko na siya kinausap pa muli. Okay? Hanggang sa nalaman ko na hindi naman pala talaga totoo. Pinipikot lang niya talaga ako simula nung umpisa. Dun sa pagbubuntis hanggang dun sa pag-ICU. Okay? Pero, ito naging aral to sa inyo. Okay? Para hindi magamit ng babae sa inyo yung buntis-buntisan at yung mga ganyang klaseng issue, mag-ingat kayo lahat sa mga actions niyo. Okay? Huwag ipuputok sa loob. Ilang beses na ako muntik makabuntis dahil sa sarap na nararamdaman ko. Okay? O sabihin natin, mag-practice kayo ng safe X. Okay? Kung makakabili kayo ng plastic balloon, mag-plastic balloon kayo. Okay? Magsuot kayo nun. Okay? O yun nga, gaya sabi ko, kung yan sa loob. Dahil kung hindi ko naman ginagawa yun, malamang hindi siya magkakaroon ng idea na pwede niyang gamitin sa akin yun. Lalo na kung naka-plastic balloon ako palagi. Okay? Tandaan nyo, hindi porki masarap, tama. Okay? Hindi porki sabihin na nating tama lahat ng nangyayari sa sitwasyon, ang ibig sabihin ay ligtas ka na. Okay? Tandaan nyo, ang babae ay manipulator by nature. Okay? Tandaan nyo, ang babae ay sabihin na nating ano yan, emotional yan. Pag na-obsess o na-attach yan, lalo na kung video mo nakuha, ano talaga yan, kukunin nila kung ano man yung bagay na gusto nila o madadala sila ng emosyon nila. O hanggang sa gumawa na sila ng mga bagay na hindi naman talaga nila gustong gawin o gustong sabihin para lang mapasunod o makuha nila yung bagay na gusto nila sa inyo. Okay? So again, kinukwento ko sa inyo yung mga istorya na ito, hindi para magbati kayo dyan, okay, sabihin nating mag-enjoy lang kayo o para lang i-share to sa inyo, kundi ang gusto ko ay may mga bagay na matutunan kayo. Hindi lang sa dating, kundi pati na rin sa buhay ninyo. Okay? Yung pagdating doon sa istorya nung iba, well actually pagdating dito kay M, hindi na kami ulit nagkita pero nakita ko siya nung kailan lang sa Green Hills. Hindi lang niya ako napansin, hindi ko alam kung hindi niya talaga ako napansin o
di niya ako pinansin, okay? Kasi hindi naman kami nagkasalubong eh. Siya lang yung nakita ko eh, okay? Nakita ko siya, hindi ko nakita yun, may anak siya, pero nakita ko siya na mas gumanda siya ngayon, okay? Sa totoo lang, parang gusto ko pa nga umisa ulit, pero inisip ko na lang di na. Hayaan ko na siya maging masaya sa buhay niya. Hayaan ko na siya makakita ng lalaki na mas better sa akin na mabibigyan siya ng relasyon, yung gusto niya, yung beta niya. Okay? Kasi hindi ko talaga ibibigay yan, lalo na sa dami ng babae ko ngayon. Di ba? Hindi ko nagagawin yan. Okay? So, yun yung moral ng story doon. Okay? Huwag gawin yung mga bagay na ginawa ko na mali. Okay? Huwag ano sa loob. Okay? Laging sa labas. Safe X. Okay? Tapos, maging ready ka. Kasi nga, pagka napaabot mo ng sobrang taas yung attraction at interest level ng babae, lalo na nag-pull back na ako nung hindi ko na siya kinakausap. Okay? Dapat ready ka na mau-obsess talaga yan. Yung iba nga may ginagawa pang hindi maganda sa mga sarili nila. Okay? Mauulol talaga yan. Okay? Kasi nag-pull back ako eh. Isipin nyo, ang taas ng attraction at interest level. Tapos hindi ako kumagat sa shit test niya. Hindi ako bumagsak kasi sabi niya nabuntis siya. Diba? Hindi ako kumagat doon. Tapos nung sinabi niya sa akin yun, nag-pull back pa ako. So sobrang tama lahat ng game. Kahit na yung iba doon, hindi ko naman sinadya o ginawa para mang-game. Pero kung titingnan ninyo, tama lahat ng game. Kasi pumasa ako sa shit test, di ako lumuhod sa kanya o pumayag nung sinabi niya na nabuntis siya, di ako sumunod pa rin sa kanya. Okay, tapos nung nag-ICU, kunyari sila nung kaibigan niya, hindi pa rin ako kumagat doon. Instead, nung sa pagbuntis pa lang niya, nag-pull back pa ako, di ba? Tapos nag-pull back ulit ako doon sa ICU. Okay, then, anong nangyari sa kanya? Lalo siya naulol. Halos, hindi makapasok na maayos, gulong-gulo yung buhay niya. Okay, so, maging responsable kayo sa mga actions ninyo. Hindi porke masaya ka, hindi mo naisipin yung pwede mangyari sa buhay ng babae. Tandaan nyo, pag nagawa nyo yung game ng tama sa babae, napataas yun na maayos yung attraction at yung interest level niya, yung mataas na level talaga, maniwala kayo sa akin, yung babae na ito ay aabot sa mababaliw o mauulol yan. Maraming pwede mangyari sa kanya. Okay, so maging responsable kayo. Talagang gusto mo siyang i-keep o gusto mong magtagal kayo, then paabutin mo doon sa obsession na yun, yung enslavement na tinatawag, okay, emotional enslavement, okay, gawin mo yun. Pero kung wala kang plano sa ganun, huwag niyong gawin yung bagay na yun. Kasi ng mga time na hindi ko naman sinadya eh. Kaya nga naintindihan ko na ganun yung labanan eh. Ganun yung game. Yun yung tinuturo ko sa inyo. Kasi dati hindi ko naman talaga sinasadya. Natutunan ko lang yun na dahil sa mga bagay na ginagawa ko, ganun pala. Okay, so pag ginawa niyan, actually nagawa ko yan na ilang beses na eh. Marami akong kukwento sa inyo. Maintindihan nyo na nag-work talaga yan. And mga time nga na yun, hindi ko naman sinasadya hanggang sa umabot na sinasadya ko na yung iba. Okay, ganun ako kakupal noon. Ngayon nga medyo mas mabait pa ako kahit paano eh. Pero noon, mas kupal ako sa babae. Okay, so huwag niyong gagawin yung pang-slave ng emosyon o yung pagpapa-obsess sa babae nang wala naman kayong planong patagalin yung babae na yun sa roster mo. Okay? Kung talagang may plano ka na itapon lang din o sabihin natin pang sandalian lang siya, then mas mabuti na manatili siya na dun lang sa level na yun. Okay? Huwag mo nang painlabin ng todo. Kung kinakailangan, kung gusto mong pakawalan din at wala kang plano na pagtagalin, pakawalan mo na habang maaga pa. Okay? O kaya sabihin natin, wag kang mag-pull back, wag kang mang-enslave, ganun. Wag mong gawin yung game ng mga ginawa ko kasi obsess siya talaga. Okay, kumbaga magpakabeta kung gusto mo. O kaya yung yung tamang sakto lang ng ng level ng emosyon o attraction level at interest level. Okay, yung sakto lang, tama lang. Okay, yung ganun lang. Okay? Wag na yung mga ginagawa ko kasi pag ginawa niya yun, mangyayari talaga sa inyo yung ginawa ng babae na ito sa sarili niya o nangyari sa kanya ng mga moment na iyon. Bagay na hindi ko sinadya. Nangyari lang talaga. And itong mga tinuturo ko sa inyo ngayon, yan din yung mangyayari sa mga babae ninyo kapag ginawa niya itong bagay na ito. Okay? So, enjoy lang. Pero at the same time, okay, mag-focus sa grind and purpose. Okay? Unahin yung pag-abot sa tunay ng potensyal. Also, at the same time, maging responsable sa lahat ng mga actions mo. Kasi pagka may bagay kang, o tuwing mayroon kang mga bagay na ginagawa, may mga tao na pwedeng madamay sa katarantaduhan mo. Magpakalalaki kayo.